kapag sinabi ng mga kaibigan nyo na ang Poland ay negative, so wag na wag kayong maniniwala kaagad. So kinakailangan sumubok muna kayo dito. What's up kabayan? Welcome back to my channel. Talakayin natin at pag-usapan ang life and work ng mga foreigner at mga local people dito sa Poland. So sinasabi sa article at sa mga napapanood ko sa YouTube, mga kabayan, na halos pantay yung trato ng mga government dito sa mga foreigner. Ibig sabihin, hindi nagkakalayo yung pagtrato nila. For example, ang foreigner dito, kapag once na maging residents ka, or even permanent resident or temporary, basta nagbabayad ka ng tax, so itatrato ka nila talaga na katulad ng mga lokal na tao dito sa Poland. Yun naman yung kagandahan talaga dito, mga kabayan. So pagdating sa medical, so based on my experience, ganun din. Kung ano yung na-experience ng lokal, kasi may mga kaibigan akong lokal na Polish, so mga katrabaho, kung ano yung nasa insurance nila or benefits nila dun sa insurance, so ganun din yung nakukuha ko. Kung ano yung mga hindi ko alam, so ganun din, tinatanong ko sila. At kung ano yung mga dapat ko pang malaman, so humihingi ako ng advice dun sa mga katrabaho kong lokal or mga katrabaho kong Polish. So ang buhay ko dito or yung life ko bilang isang foreigner dito sa Poland, so lagi kong ibibigay example yung sarili ko, kasi OFW ako dito sa loob ng 5 taon na. So sabi ko nga sa inyo, nung una medyo mahirap kasi dumating ako dito ng pandemic. So yung mga tao ay, alam niyo yun, magulo yung isipan, stress dahil ng pandemic. Pero lately, na-realize ko talaga na maganda talaga ang Poland. At comfortable ka, safe. Kaya hindi ko na inisip na mag-move ng ibang part ng European dahil okay naman talaga dito. So ang nagiging problema lang talaga ng ating ibang mga kabayan ay yung salary. Kasi dito ay may bracket talaga yung sahod ng salary. Kapag normal na empleyado ka lang, so may dapat sundin para dun sa tax. So hindi ka pwedeng tumaas according dun sa bracket, at hindi ka rin pwedeng bumaba according dun sa bracket. Kaya ang ginagawa ng ibang mga agencies or mga agency, so pinapasok nila yung kalahating ng sahod doon sa bangko, at yung kalahati ay ibibigay sa inyo cash. Kahit nung una, maikwento ko lang sa inyo, talagang naguguluhan ako hanggang sa naghinala nga ako na ang agency ko ay alam mo yun, bogus, illegal. Yun pala, lately na-realize ko na nung naging isang independent ako, kaya niya pala ginagawa yon dahil may sinusunod siyang bracket para dun sa tax, sa pagbabayad ng tax. Kasi dito, mga kabayan, may pinipirmahang alam mo yun, kontrata or working permit. So bukod dun sa working permit ko bilang isang worker, so yung mga agency or yung mga employer may pinipirmahan yan na kailangang sundin dito sa Poland. So hindi sila pwedeng
lumabag doon unless kung lalabag sila, mawawalan sila ng pahintulot na mabigyan ulit ng permiso para i-open or magpatuloy yung kanilang business, ano. Pagdating naman sa, alam niyo yun, sa buhay-buhay ko dito, yun nga, sa live ko sa Poland. So kung makikita nyo sa mga videos ko, sa mga previous videos ko sa FB, sa Instagram, sa mga unang post ko sa YouTube, so nai-enjoy ko naman yung buhay ko. Ang filosofiya ko, so kinakailangan ko munang i-enjoy yung ganda ng Poland bago ako patuloy sa pagta-travel sa outside Poland, ano. So napakaraming magandang pasyalan dito sa Poland, especially dito sa kinakatayuan ko, di ba? So isa na rin itong tourist attraction dito na pwedeng pasyalan ng ating mga kababayan. So dito sa Tri-City, maraming pwedeng pasyalan tulad ng Sopot, ng Gitangs, sa mga kalapit city. So maaari rin silang pumasyal dito, ano, mga kabayan. So ano pa ba yung magandang buhay dito sa Poland? So sabi ko nga, yung pagkain, lifestyle, hindi masyadong mahal dito sa Poland. Kaya kung makikita nyo, malaking pagbabago ang nakikita nyo sa aking appearance. Kasi nga, yung ibang mga passion ay nabibili ko sa murang halaga laang. Basta marunong ka lang tumingin, marunong kang tumingin ng quality, hindi yung basta ka lang bili ng bili, ano. So yun yung kagandahan dito sa Poland. So sabi ko nga sa sarili ko, marami akong mabibili kung gugustuhin ko, pero hindi ko naman kailangan kasi isa lang yung katawan ko, di ba? Ano pa ba yung magandang masasabi ko sa inyo pagdating sa buhay dito sa Poland? So yun, isa na rin talaga yung safety ko dito, ano. Palagi kong sinasabi sa mga video ko, yung safety ko dito sa Poland ay talagang 99% ay safety ang pamumuhay ko dito. So as long as hindi ako gumagawa ng labag sa batas, hindi ako magkakaroon ng masamang record at walang gagalaw sa akin dito, ano. Maganda pang i-example ko sa inyo yung insurance dito. So yung benefits ko talaga sa company ko ay nagagamit ko according doon sa nakalagay na sa kontrata na pinirmahan ko. Kaya masasabi kong napakaganda talaga rin dito, ano. So proceed naman tayo kapag naging isang residente ako dito or permanent resident sa Poland, ano. So masasabi ko na maganda at siguro quality according to some foreigner na permanent resident na dito at sa mga kaibigan ko, sa mga nakikita ko, mga kabayan, once na magkaroon ako ng pamilya dito, for example, yung magiging anak ko ay libre yung tuition, ano. So hindi na ako mamumroblema sa pagbabayad ng pang-araw-araw na pangangailangan sa tuition fee ng magiging anak ko kung magiging residente ako dito at magkakaroon ako ng anak, ano, mga kabayan. Kaya napakagandang advantage nung maging residente dito sa Poland. Ang isa pa, pinakang magandang mangyayari kung magiging residente ka dito, yung buhay mo talaga ay mababago dahil makakapagtrabaho ka inside European Union dahil according doon sa batas na nakalagay na nabasa ko ay pwede kang magtrabaho sa ibang part ng EU. Dala-dala lang yung card mo, ano. So yun naman talaga yung nakakapagbigay motivation sa akin kahit nagpapatuloy ako dito magtiyaga kahit hindi ganoon kalaki ang sahod, kahit hindi 100,000 o hindi 200,000.
hindi ko na iniisip yan. Ang iniisip ko ay yung safety. Hindi naman ako nagugutuman dito. So, sa mga nakikita nyo nga sa mga video ko, diba? Sa mga photos, sa mga pinagagagawa ko, diba? Malaya akong nakakapagpahayag ng aking sarili dito sa Poland. Nai-enjoy ko yung ang buhay ko, diba? So, isa yan sa mga example ko na pwedeng pagmalaki. Kaya nandito pa rin ako sa Poland, mga kabayan. So, life and work here ay nakadepende rin sa tao at sa person. Kung talagang may kakayahan kang i-survive yung culture at pamumuhay ng mga lokal dito, kung kaya mong i-survive, so ang kapalit na ginhawa niyan, syempre yung magiging buhay mo dito for the future. Kung pangarap mo ay magkaroon ng sariling pamilya dito, so maganda. Isa sa pinakamaganda rin ito sa Europe, ang Poland, para ipagpatuloy yung mga pangarap dito talaga, mga kabayan. O ipagpatuloy mo yung mga pangarap ko, o ipagpatuloy mo para isa sa pinakamagandang dahilan yung pagtatyaga at pag-uunawa dito. Kung hindi ka sanay sa culture nila, so ibig sabihin hindi ka para dito sa bansang ito. So lahat naman, lalong-lalo na sa mga kabayan ko, nakakapag-adjust naman yan. Sanay naman tayo sa lahat ng bagay, nakakapag-adjust tayo. So yun. So, i-discuss ko lang sa inyo yung life and culture dito sa Poland para may mga idea kayo. Hindi ganun ako ka-expert, pero masasabi ko na worth it kung makakasurvive kayo dito ng ilang years, mga kabayan. Para naman masuklian lahat yung pagsasakripisyo ninyo kayo dito. Magtrabaho at least 2 years to 3 years, para talagang malaman nyo yung ganda at masubukan nyo yung kultura ng mga lokal, or masubukan nyo yung Polish culture, bago kayo makinig sa mga negatibong pinagsasabi ng ating mga ibang mga kababayan. So, ang pinakang maganda kong may advice sa inyo ay subukan nyo muna. I-try nyo muna at least 1 to 3 years, mga kabayan. So, isa akong makakapagpatunay na maganda ang Poland. 99 safe ang Poland. Of course, masasabi kong hindi ganun kalaki ang sahod, hindi rin maliit. Hindi rin ganun kalaki. Basta masasabi ko, mabubuhay nyo rin ang pamilya nyo kapag nandito kayo sa Poland. Especially kapag na-achieve mo ninyo yung goal na maging isang independent or isang malayang trabahador dito sa Poland. So, ibig sabihin, hawak kayo ng isang company, wala na kayong agency. So, yun yung pinakamaganda nyong kailangang ma-achieve, mga kabayan. So, isa yan sa isa ako pala sa saksi ng life and work dito sa Poland bilang isang foreigner, bilang isang OFW, bilang isang kabayan. So, masasabi kong okay naman talaga dito. So, maraming salamat nga pala, mga kabayan or mga kaibigan, sa walang sawang suporta nyo sa ibang videos ko sa YouTube channel. So, kung may mga katanungan kayo, so huwag kayong mahiyang mag-comment sa comment section ng video na to, or sa ibang comment section ng YouTube videos ko. So, once again, ako si Adrian, and God bless, mga kabayan.